Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin alam ang ginawa ng hayop mong boyfriend ha? Ano, akala ko ba magaling humuli ng mga manluloko mga babae? Bakit hindi mo siya mahuli-huli? Dahil hindi naman niya ako niloloko. Wala akong nakikita. Wala akong nararamdaman. Alam mo, hindi ko alam kung maiinis ako maaawa sa inaasta mo eh. Hindi ka naman tanga. O baka naman nagtatanga-tangahan ka lang talaga nung una no. Hindi mo ba alam na pinagsabay tayo ni Marcos? Oo, tama ka dyan. Ang lalaking kinukwento ko si Marcos. Yung almost 4 years relationship namin. Natapos lang dahil mas pinili niya ang 4 months relationship niyo. Malamang, anong asahan kong salita? Pipiliin niya talaga ang babae kaysa sa bakla, di ba? Kasi ayan, ikaw ay nabuntis niya. Samantalang ako, kahit 4 na taon kami nagtututuwad sa iba't ibang parte ng bahay, di kami makakabuo. Sabi nga niya sa akin, ang lalaki para sa babae at ang bakla para lang sa mga lalaki may mga pangangailangan sa pera. So ayan, deserve niyang makarma. Buhay pa siya, nabubulok na siya. Loko, pagod na ang baby girl mo. Sakit ng kamay ko. Sobrang dami kong customer kanina. Tapos lahat ako pa hinahanap. Ay nako, dagsa ang loyal customers. Ayaw mo yun, daming tip. Tapos ang laki pa ng commission mo niyan for sure. Halika, hilutin ko ang kamay ng baby girl ko. Nasa naman ang kiss ko? Dapat meron yun after ng long tiring day, di ba? Tampo na ako. Nakasimangot ang baby girl mo. Mamaya na sa bahay na lang. Daming tao rito oh. Mamaya tuksoin ka na naman ng mga yan. Alam mo naman yung mga kaibigan mo, di ba? Tara na, suot ko na sa itong helmet mo para maihatid na kita sa apartment mo. Hindi ka matutulog sa bahay? Akala ko bang sabi mo doon ka muna dahil wala kang pasok bukas. Usapan natin na paglulutuan mo ako ng paborito kong adobong isaw, di ba? Nagsabi ako sa iyo kanina, di ba? Papapasukin ako dahil may mga bago kaming employee. Tapos ako ang magtuturo sa kanila. Malilipat ang off ko sa Friday. Pero ngayon lang naman. Next week, balik Tuesday na yung off ko. Yaan mo, bawi ako sa'yo, ha? Ngayon lang to, promise. So di tayo tuloy sa mall bukas. Paano yan? Hanggang bukas na lang yung sale ng sapatos na gusto mo. Bibilhin pa naman sana natin yun. Ano? Sayang naman yun. Ha? Bibilan mo ako ng bagong sapatos? Totoo ba yun, baby? Sus, kunwari pa siyang nagulat. Panay ka parinig sa Facebook, no? Panay ka shared post. Tapos, kapag magka-chat tayo, pakita ka ng pakita ng sapatos. Kaya nga todo kayod ako eh. Kasi nga bibilang kita nun. Tapos, nabanggit mo pa na sale yun. Sayang naman kung di natin mabibili yun, di ba? Wag na, nakakaya naman. Yan na naman tayo eh. Tapos kapag nalaman na naman ng mga kaibigan mo, sasabihin na namang pinipirahan lang kita kahit na may sarili rin naman akong trabaho. Oo, aaminin ko na hindi naman ganun kalaki yung sahod ko. Tapos breadwinner pa ako. Ayoko namang isipin nila na kaya ako nakikipagrelasyon sa'yo dahil lang sa pera. Susito naman, nakikinig ka sa mga tao na yun? Ilang beses ko namang pinapaliwanag sa kanila na hindi ka naman ganung klase ng tao, no? Yung mga kaibigan ko kasi, sila yung mga bakla na todo bigay ng pera sa mga walang kwenta nilang lalaki. Ayun, kaya akala nila lahat kagaya ng mga jowa niya. Sabi ko nga, ibahin ka nila. Kasi ikaw, hindi ka naman nanghihingi ng pera sa akin. Ako mismo ang namimilit sa'yo na tanggapin ang perang binibigay ko. Ewan ko ba kung bakit gano'n ang tingin nila sa mga lalaking nakikipagrelasyon sa gaya nyo. Alam mo, sa totoo lang, wala naman ako nakikitang mali na magmahal ng bakla eh. Isa pa, ang ganda kaya ng baby girl ko, pang Miss Universe ang datingan. Babaeng babae. At very Latina ang atake, no? Ang shikip, ang sharap. Tara na. Kapi ka maigi sa akin, baby girl ha. Baka bigla ka mahulog sa iba. Dapat sa akin ka lang. Sus, wala naman akong balak mahulog sa iba, no? Ang swerte ko na sa boyfriend ko. Ang pogi-pogi na. Ang bango-bango pa. 3 taon nang magkarelasyon sina Marcos at Krisa. Kahit na napatunayan na ni Marcos na tunay nga ang pagmamahal niya para sa kasintahan, hindi pa rin sila tinatantanan ng mapanghusgang lipunan. Lalo na kapag may bagong gamit si Marcos at nalaman na galing ito sa kanyang nobya. Sinasabi na katas daw yon ng kanyang panloloko. Nasasaktan si Marcos, lalo na at nagmumukha siyang masamang lalaki. Alam din sa trabaho niya na may karelasyon siya.
Hindi naman din halata kay Krisa na nasa katawan siya ng isang lalaki dahil kung susuriin, makikita talaga na ang mukha at pangangatawan niya ay para bang isa siyang tunay na babae. Kinaumagahan, pumasok ng maaga si Marcos para makilala niya ang mga bagong katrabaho. May usapan sila ni Krisa na bibili sila ng sapatos pagkatapos niya sa trabaho. Habang pinapakilala ang mga bagong pasok na empleyado, isang babae ang umagaw sa atensyon niya. Maamo, maliit ang muka, chinita, maiksi ang buhok at may salamin. Ganong babae ang tipo ni Marcos. Mukhang mahinhin at malambing. Naghihintay lang ng pagkakataon ng binata para makausap ito. Oh, di ka pa ba kakain? Hayaan mo na muna yan. Huwag ka masyadong masipag dyan. Di ka naman pamamanahan ng kumpanya eh. Hindi po ako kumakain ng ganitong oras. Diet ka ba? Naku, hindi yan uso rito. Kailangan mong kumain dahil baka magutom ka mamaya. Wala ka bang baon? Tara, samahan kita sa labas. May malapit na Jollibee dyan. Huwag na po. Okay lang po. Ang sabi naman nila ma'am, kung sakali pwede naman daw magpa-food panda eh. Kapag nagutom na lang po ako, o-order na lang po ako. Salamat sa alok. Huwag ka naman masyadong formal kapag kausap ako. Hindi ako ang boss mo. Huwag ka na mag-po sa akin, ha? Nga pala, ako si Marcos. Ano nga ulit yung pangalan mo? Roxanne. First job mo ba to? Masyado kong mahihain, no? Kaya mo, masasanay ka rin dito. Ganyan talaga kapag bago ka lang. Sana magtagal ka pa rito sa trabaho. Maganda naman at maayos dito. Minsan nakaka-pressure lang. Lalo na kapag sunod-sunod yung ipapagawa sa'yo. Pero kung sakali man, pwede kang humingi ng tulong sa akin. Ito yung first job ko na on-site. Yung last work ko kasi, work from home ako. Matagal din yun, kaya hindi ako sanay sa ganito. Okay. Kaya pala, naninibago ka pa makipagkilala at mag-adjust sa nature ng work mo. Okay lang yan. Dito lang ako palagi. Hindi ka rin naman namin pipilitin makipag-socialize. Lalo na ng mga tao rito busy sa sarili-sariling mga mundo nila. Yung iba nga dyan ayaw makipag-usap dahil may nakasalpak na headset. So, walang problema. Pero ako, anytime pwede mo akong kausapin. Pansin ko nga rin. Kaya feeling ko, tatagal ako rito. Mababait din naman ang mga tao rito. Ikaw ba? Matagal ka na rito? Mga 2 years pa lang. Ang matagal na rito, ayan, si Nanay Des. Yan yung nanay-nanayan natin dito. 20 years na yung nagtatrabaho rito. Mabait rin yan. Magaling mag-advise. Tapos minsan kapag galing yan ng day off, may pasalubong yan lutong bahay. Alam mo, masaya rito. Mag-enjoy ka talaga. Well, ang dami na natin na pag-usapan, no? Di ka pa talaga nagugutom? Bababa pa naman ako, papuntang Jollibee. Tara na, doon na natin tuloy yung kwentuhan. Kanina mo pa binabanggit yung Jollibee. Nagutom na rin tuloy ako. Sige na, sasama na ako. Si Marcos ang unang nakasundo ng dalaga dahil halos araw-araw din siyang nilalapitan nito. Sabay na silang kumain at minsan ay nililibre pa siya nito. Lumabas na ang pagiging bibo at madaldal ni Roxanne. Nakikipag-usap na rin siya sa mga katrabaho niya. Hanggang sa umabot na siya ng 1 buwan kung saan nakasahod na siya ng mas maayos. Doon lang siya nakabawi kay Marcos. Inaya niya itong magkape sa labas habang break time pa nila. Uy, salamat dito Di mo na dapat ako nilibre, nakakaya naman sa'yo. Ano ka ba? Pambawi ko lang yan sa mga libre mo sa akin nung wala pa akong budget. Ang mura nga lang yung kape na pinili mo. Kumpara naman sa mga pinagbibili mo para sa akin. Kakainom ko lang ng kape. Si Lourdes, nag-order ng kape niya tapos ayaw niya ng lasa. Ngayon, binigay niya sa akin. Naku, baka naman magpalpitate ka niyan. Di na kailangan ng kape para magpalpitate. Bumibilis naman yung tibok ng puso ko kapag kasama ka. Huy, baliw ka talaga. Kaya inaasar tayo sa office Kasi panay ka ganyan. Baka bigla tayong ma-issue dun Alam mo naman ang mga tao. Baka maging dahilan pa ako para maghiwalay kayo ng asawa mo. Uy, wala akong asawa Sino nagsabi sa'yo may asawa na ako? Ay, wala ba? Imposible naman na hindi ka pa nag-aasawa. Wala pa yata ako nakitang lalaki na ganyan kagwapo sa'yo na walang asawa.
Ano, may anak ka na? Ilan ang panganay mo? O hindi no, hindi pa ako nagkakaroon ng anak. Wala pa sa bala ko. Lalo na ang hirap ng buhay ngayon tapos wala pa naman akong ipon. Kawawa lang ang magiging anak ko. Ayoko maranasan nila ang buhay ng mahirap. Totoo ba? Oo nga. May nakausap ka ba sa office na nagsasabing may asawa na ako? Wala naman, di ba? Single ako. Hindi pa lang ako nanliligaw kasi kapapasok mo pa lang sa office. Baka ikaw, may asawa ka na o anak. Wala akong asawa, wala ring anak. Kakabreak lang namin ng ex ko. Siguro mga 3 months na. Hindi ko alam kung bala ko na ulit makipag-date. Pero kung sakali man na may taong darating, why not? Malay ko ba kung siya na talaga ang the one? Sus, masyado mo naman ako pinaparinggan. Paano kung ako manligaw sa'yo? Okay lang ba? Bahala ka. Basta sigurado ka lang na wala kang asawa dahil baka bigla na lang may sumugod sa akin. Wala, promise. Single ako. Single na single. Wala kang magiging kahati at kaagaw. Kung ipagdiinan ni Marcos na single siya, para bang hindi niya inuuwian si Krisa at hindi sila nag-uusap habang nasa trabaho siya. Kahit na may nakakaalam na may karelasyon si Marcos, walang nagsabi kay Roxanne. Ilang linggo rin naman ang lumipas na palagi silang magkasama at kahit na umuwi na sa kani-kanilang bahay ay nag-uusap pa rin silang dalawa. Hanggang sa tuluyang lumalim ang kanilang relasyon. Walang nakita ang dalaga na kahit na anong palatandaan na may ibang karelasyon si Marcos, kaya sa huli ay sinagot na rin ito. Pinagsasabay ni Marcos sina Krisa at Roxanne. Hindi naman yon ang unang beses na may naging kalaguyo siya habang sila pa ni Krisa. Pero pakiramdam ni Marcos, si Roxanne na ang gusto niyang makasama habang buhay. Sa kanya nais na bumuo ng isang pamilya. Dahil sa dalawang karelasyon, si Roxanne lang naman ang may kakayahan na bigyan siya ng anak. Nang day off ni Marcos, nagpaalam siya kay Roxanne na kasama niya ang kanyang pamilya kaya baka hindi siya gaanong makapag-chat. Pero tatawagan niya raw ito kapag nagkaroon siya ng libreng oras sa gabi. Pero ang buong katotohanan, kasama ni Marcos si Krisa. Tignan mo to, baby, oh. Ano sa tingin mo? Yan yung tinanong natin dati, no? Oo, ganda, no? Tunay na ginto yan, no? 24K. Mahal ang per gram niyan, sigurado. Nasa 5K yata. Yung kasing kwento sa akin ni Nanay Des, galing silang umpi nung nakaraan. Ano? Bili na natin? Hanap tayo ng couple ring? Baby, wala pa akong pera eh. Kaya mo, kapag nakakuha na ako ng 13-month pay ko, bibilang kita niyan. Pero yung mura lang. Magkano yun, no? Nasa 40K na. Ilang buwan kong sasahurin yun eh. Hindi ko naman sinabi sa'yo na ikaw ang bibili. Ako na to. Ano ka ba mansari natin tapos ikaw lang bibili ng regalo? Kakaya naman sa'yo. Lagi na lang ikaw eh. Ano naman? Ang mahalaga sa akin, mahal mo ko. Yun ang hindi matutumbasan ng kahit na anong halaga. Kahit na ilang taon na tayo nagsasama, ramdam na ramdam ko pa rin kung gaano mo ko kamahal. Wala namang problema sa akin yung gastos na ganito, no? Sure ka ba dyan? Saan naman galing yung pera mo? Baka naman may sugar daddy ka nagbibigay sa'yo, ha? Baka pagpalit mo naman ako sa mayaman. Na sugar daddy pinagsasabi mo? No way! Hindi kita ipagpapalit sa kahit na sino. Hindi na ako makakakilala ng lalaking kagaya mo. Ano ka ba? Nakalimutan mo na ba na sahod ko sa paluwagan? Dapat nga magbabakasyon tayo. Hindi ka naman pinayagan na mag-leave ng 3 days. So, dito na lang natin gastusin. Gusto ko yung couple ring, yung parang kinasal na tayo. Para kapag may nakakakita, pwede kong ipagmalaki na kasal na ako. Para rin alam ng mga nagpapakute sa'yo na may asawa ka na. Hindi ko naman pinapansin yung mga nagpapakute na yun eh. Ikaw lang ang cute sa paningin ko. Ang pinakamaganda, pinaka-cute, at pinaka-love na love ko sa buong universe. Kinis ka talaga. Pinapakilig mo na naman ako eh. Tara na, pili na tayo ng singsing natin. Wow, ang ganda nito. Bagay siguro to kay ate, no? Birthday no next week eh. Pag-iipunan ko nga to. Kano ba tong bracelet na to? 8K. Sana meron pa niya next week. Bibilang ko niya si ate. Regalo ko. Oo nga, no? Birthday ni Ate Gigi. Sige, sama na natin bilhin yan. Ibigay mo na lang sa kanya kapag nagkita kayo. Uwe, talaga ba?
Sure kayo lilibre mo rin to? Naku, matutuwa niyan si ate. Hindi ka ba sasama sa bahay? Ikaw palagi ka na lang nagtataka kung bibilin ko ba o hindi. Basta kapag sinabi kong bibilin ko. Hindi ako makakasama umuwi sa birthday ni ate. Anniversary ng nail studio namin, di ba? Hindi ako pwedeng mawala doon dahil ako ang isa sa makinang nilang bituin. Ay, oo nga pala, nakalimutan ko na. Sige, sasabihin ko na lang kay ate na nagbigay ka ng regalo sa kanya. I love you, baby girl. I love you too, baby ko. Basta happy ako sa lahat na nagpapasaya sa'yo. Kaya huwag mong isipin ang pera. Kaya ko ulit kitain yan. Nagpatuloy ang mga araw na naitatago ni Marcos ang isa pa niyang relasyon kay Krisa. Hindi naman siya madaling mahuli dahil alam na niya ang bawat galaw. Konsentidor din naman ang mga kaibigan niya kaya pilit din nilang itinatago ang nalalaman nila. Isang araw, bago ang kaarawan ng ate ni Marcos, inanyayahan niya si Roxanne na sumama sa kanya. At pumayag naman ang dalaga dahil wala rin siyang pasok ng araw na yon. Mahal, ano sa tingin mo? Bala ko kasing magpa-nail extension para naman maganda ang kamay ko pag magmamano ko sa mga magulang mo. Nahihiya ako kasi ngayon ko lang sila makikita. Oo, sige, okay lang. May pera ka ba? Magkano ba yun? Ito, gamitin mo muna. Chat mo na lang ako kapag kulang pa yan. Magsisend na lang ako sa Gcash mo. Wag na, may pera naman ako. Hindi na, sige na. Mas maganda ako magpapatreatment ka na rin ng buhok mo, di ba? Sabi mo, parang dry na yung buhok mo. Sabay mo na. Nga pala, may kasama ka bang pupunta ng salon? Tsaka magwi-withdraw na lang ako mamaya paglabas natin. Sa buhok wag na. Kasi si Ate Rose marunong siya mag-reband. Holiday next week, wala tayong pasok kaya kinontrata ko na. Tapos mamaya paglabas, kasama ko naman yung pinsan ko. Magpapa-nail extension din siya. May kakilala kasi siya na magaling na nail technician. Sige mahal. Basta sabihan mo ako kapag kinulang ka ng pera ha. Ay, nga pala. May regalo ako sa'yo. Dapat samahan sa ripa natin to kaso baka mawala ako pa. Ayan, ganda. Bagay na bagay sa'yo. Ito, may parigari-regalo ka pa sa akin. Panay ka na gastos ha. Baka mamaya nauubos ko na ang pera mo. Hindi pa naman tayo mag-asawa. Dapat kontrolado mo ang gastos mo sa akin. Bakit? Ano naman? Girlfriend kita at gusto ko maging spoiled ka. Tsaka hindi pa nga sobra yung binibigay ko sa'yo . Simple lang yan. Kung mas malaki ang kinikita ko, mas marami akong regalong may bibigay sa'yo. Ganun kita kamahal. Sus! Kainis to! Mahal na mahal din kita. Masaya ang mga sandali na magkasama sila. Kahit na bago pa lang ang relasyon nila, sigurado na sila sa isa't isa na sila na talaga ang magsasama habang buhay. Kahit na hindi pa sabihin ni Marcos, nagpaplano na siya ng pagpapakasal kay Roxanne. Hindi niya palang alam kung paano niya yun gagawin, lalo pa at may relasyon pa sila ni Krisa. Nang matapos ang oras ng trabaho, hinatid ng binata ang nobya sa bahay ng pinsan nito, kung saan agad din silang umalis para magpaayos ng kuko. Nang makauwi na ang binata, agad niyang tinawagan ang isa niya pang kasintahan. Hello sa baby girl ko. Miss na kita. Anong oras uwi mo? Sunduin kita. Maglomi tayo? Hindi ko pa alam anong oras Pero baka before 10 out na ako. Oh, bakit late naman? Di ba may promo kami ngayon? Dagsahing customer Kaya hindi ako nakakapag-reply sa mga chat mo kanina. Pahinga lang ako ngayon tapos maya-maya balik na ako. Tawagan na lang kita kapag pasarado na kami ha? Okay pa, mahal ko. Mahal? Ay, ikaw. May iba ka na sigurong girlfriend no? Sino yung tinatawag mong mahal? Ano ba sinasabi mo? Mahal kita ka ako. Hindi mo yata narinig dahil ang ingay dyan Ikaw lang ang baby girl ko. Sus, biro lang naman. Ito naman Alam ko naman na mahal mo ako. Siya, sige na, balik na ako. May naghahanap na naman sa akin Nakaramdam ng kaba si Marcos dahil ang iniisip niyang kausap niya ay si Roxanne. Mabuti na lang ay kuhang-kuha niya ang loob ni Krisa. Sa kabilang banda naman, habang maraming tao sa loob ng nail studio ni Krisa, dumating naman si Roxanne at ang pinsan nito.
Agad nilang hinanap si Krisa na tinutukoy na magaling na nail technician. Hi, mga Mima! Bali po yung polygel extension nyo po, naka-promo, no? Yes, girl. Anong style ba ang bet mo? Dalawa po kami magpapalagay. May nakita ko sa Pinterest. Ewan ko kung kaya nyo po. Ito siya, oh. Ayan, para siyang pastel na pink pero mas light pa. Ah, okay. Carry ko yan. Sino bang mauuna? Nagturuan pa ang magpinsan kung sino sa kanila ang mauuna. Hanggang sa nakapagdesisyon sila na si Krisa ang gagawa ng kuko ni Roxanne at isa ring magaling na nail technician ang pinsan ng dalaga. Habang nililinisan ni Krisa ang kuko ni Roxanne, may napansin siyang suot nito. Ang ganda ng bracelet mo. Saan mo nabili yan? Bigay sa akin ng boyfriend ko para sa monthsary namin. Sa totoo lang, kaya nga ako nagpapalinis ng kuko ngayon dahil ipapakilala na niya ako sa family niya. Kinakabahan nga ako eh. Bakit ka naman kakabahan? Ano, baka hindi ka tanggapin? Bakit? Mukha bang masungit ang parents niya? Hindi naman. Pero alam mo yun, kapag first time mong makikilala, parang ang daming ka ba na mararamdaman. Isa na rin yung baka hindi ako matanggap. Last time may ex ako, pinakilala ko sa family niya. Tapos ayun, ayaw sa akin. Kaya parang yun yung naiisip ko ngayon kung ipapakilala ko ng boyfriend ko. Ano ka ba? Hindi yan. Ang pretty mo kaya. Magandang lahi mabubuo nyo yan. Tsaka mukha ka naman disenteng babae. Bakit naman naayawan ka? Alam mo, ganyan din ako noon. Yung first jowa ko na pinakilala ako sa family niya, hindi ako tinanggap. Kasi nga alam mo na, ayaw nila sa gay. Hindi raw sila mabibigyan ng apo. Tapos nakakahiya nga raw. Kaya ganun, ang daming hanash. Tapos itong boyfriend ko naman, tanggap ako ng family niya. Love na love nga ako eh. Alam mo, tuwing may special occasions, imbitado ako. Minsan nandun kami kada New Year. Malay mo yung partner mo ngayon, matanggap ka na ng family. Alam mo, sobrang saya kaya kapag mahal ka ng family ng boyfriend mo. Ay, talaga ba? Sana nga ganyan din ako. Matagal na kayo ng boyfriend mo? Lapit na mag 4 years. Wow, ang galing ah. Stay strong sa inyo. Kami 3 months pa lang. Medyo nasa pagkilala pa lang talaga sa isa't isa. Ganyang stage ang kiligan pa, no? Yung parang nasa ligawan pa rin kayo. Swerte na rin kasi 3 months pa lang kayo. Pero ipapakilala ka na sa family? Naku, ibig sabihin lang nun, wala siyang ibang other girl. Minsan kasi, yung mga lalaki, hindi nila basta pinapakilala yung mga GF nila. Kasi alam mo na, baka magkabukingan. Yun nga ang sabi sa akin. Hindi naman ako nagdududa na may iba siyang babae. Kasi ramdam ko naman na ako lang talaga. Kahit yung mga katrabaho namin, wala namang sinasabi sa akin. Kahit mga friends niya. Buti naman kung ganun. Tsaka dapat, kapag nalaman mo na may other girl ang jowa mo, nako, iwan mo na agad. Nako po, sa ganda mong yan, for sure, ang dami magkakandara pa sa'yo. Huwag ka sa manluloko. Ikaw, nahuli mo na ba ang boyfriend mo na may ibang babae? Hindi pa naman. Sa almost 4 years namin, wala naman ako nakitang ibang babae. Meron siguro sa mga selos-selos, tapos pagdududa, ganon. Pero di ko pa nahuli. Ewan ko ba kung magaling ba magtago o sadyang ako lang talaga. Pero consistent naman siyang mahalin ako. Kahit almost 4 years na kami, para pa rin nasa ligawan stage kami. Dami pa rin kilig moments. Sana ganyan din kami. Huwag sana yung kung kailan nagtagal saka biglang magbabago. May mga ganyan pa palang lalaki. Uy, swerte mo ha. Sana mas magtagal pa kayo lalo. Nagkapalagayan ng loob ang dalawa habang patuloy nilang pinag-uusapan ang mga karelasyon nila nang hindi nila alam na iisa lang pala ang lalaking tinutukoy nila. Natapos ang pagpapaayos ng kuko ni Roxanne, ipinadala niya kaagad sa nobyo ang litrato niya. Pero hindi ito nagparamdam sa kanya. Ang huling mensahe niya lang na nakuha ay ang sinabi nito na matutulog na siya dahil maaga pa silang aalis kinabukasan. Nang sumapit naman na ang 10:00, tumawag naman si Krisa sa nobyo para sabihin na pwede na siyang sunduin. Agad namang nagpunta ang binata. Hala, kawawa na naman ang kamay ng baby girl ko. Halika nga rito.
Hihilutin ko yan at ikikis. Ano, dami talagang customer ngayong araw? Dapat nagpapahinga rin ng kamay mo. Opo, sobra. Pero dami ring tip. Dagsa sila. Kasi nga sahod ngayon tapos ang ganda pa ng promo namin. Busy ako nito hanggang sa susunod na araw ha. Ay, lalo na pala bukas kasi nga anniversary. Paano yan? Sabi ko pa naman mag-video call tayo kapag nakauwi ka na sa inyo. Okay lang yun. Maiintindihan na rin naman nila yung sa bahay, no? Alam naman nila na palagi kang busy. Ako nang bahala ron. Basta chat mo ko kung anong nangyayari, ha? Basta kumain ka sa tamang oras, ha? Ano, next month uwi tayo. 2 days ako magli-leave. Para naman makita ko ulit yung mga makukulit na bata sa inyo. Bili na rin tayo ng mga pasalubong sa kanila. Sige, okay lang. Wala namang problema ron eh. Magli-leave na lang rin ako. Sana payagan ako, no? Bakit naman hindi ka papayagan? Ilang araw ka na nga walang day off. Kahit day off mo, pumapasok ka. Isang beses ka lang hindi pumasok eh. Nung mansari pa natin. Maaga ka na magpaalam para masabayin mo sked ko, okay? O sige na. Next month na lang natin yung pag-usapan. O ito, tinimplahan ko na yan. Hindi yan maanghang. Dahil ayaw mo na maanghang, di ba? Walang soft drinks ha. Tubig-tubig lang. Baka magka-UTI ka na naman. Baka kumakain ka ng mga bawal sa'yo. Kapag ikaw nagkasakit, malulungkot talaga ako. Ayoko pa namang may sakit ang baby girl ko eh. Wow, ang caring naman talaga ng aking baby. Buti hindi ka nagsasawa na alagaan ako, no? Kilalang kilala mo pa rin ako. Ganun mo ako ka-love? Kahit uhugod-ugod na tayo, kikilalanin pa rin kita. Kahit na makalimutan ko na pati pangalan ko. Basta lagi ko matatandaan ang mga bagay tungkol sa'yo. Kainis ka. Alam mo kung paano ako pakiligin, no? Wala ka bang ibang pinapakilig? Lalo na sa trabaho nyo. Baka mamaya may iba ka pang sinasabihan ng ganito, ha? Baka may iba ka pang inaalagaan doon. Susayang ka na naman eh. Naglalambing na nga lang ako. Gusto mo pa magsimula ng away. Wala akong ibang kalandian. Dahil ikaw lang ang lalandiin ko. Anong paki ko sa ibang mga babae dyan, ha? Basta ako, masaya ako na ikaw ang minamahal ko. Kaya huwag ka mag-isip ng kung ano-ano dyan, okay? Laging pinapaalala ni Marcos na mahal niya si Krisa. Kahit na ang totoo, pinapakisamahan na lang niya ito dahil hindi niya alam kung paano nga ba niya tatapusin ang relasyon nila. Kinabukasan, maagang umalis si Marcos para naman sunduin ang isa niya pang kasintahan para isama ito sa kanila. Simpleng salo-salo lang naman ang gagawin. Silang pamilya lang ang naroon, kaya hindi natatakot si Marcos na may ibang makakakita kay Roxanne. Sa katunayan, sa iba niyang mga naging babae, habang sila pa ni Krisa, tanging si Roxanne lang ang dinala niya sa bahay nila para ipakilala sa mga magulang niya. Maging ang pamilya ng binata, itinago ang katotohanan na may iba pang kasintahan si Marcos. Dahil lang makita nila si Roxanne, mas nagustuhan nila ito kaysa kay Krisa. Lalo pat nag-aasam na rin ng apo ang kanyang mga magulang na alam naman nilang hindi maibibigay ni Krisa. Ang bait pala ng pamilya mo, no? Akala ko masungit sila tapos ayaw nila sa akin. Pero kanina, nakikipagkulitan pa ang mama mo tapos nagtatanong kung kailan daw ba natin siya mabibigyan ng apo. Kasi ikaw na lang daw ang walang anak sa inyong magkakapatid. Pero may nabanggit siyang name na ex mo ata pero hindi ka mabigyan ng anak. Sino yun? Wala. Ganun lang talaga si mama. Alam mo yung ex ko na tinutukoy kung nasa abroad na? Baog kasi yun eh. Kaya di kami pwede magkaroon ng anak. Hayaan mo na yun. Matagal naman na yun eh. Ano naman yung sinabi mo kay mama nung nagtanong siya kung kailan natin siya bibigyan ng apo? Tumawa lang ako. Tapos hindi ko pa alam kasi wala pa naman sa plano natin yun. Bago pa lang naman din tayo. Sana sinabi mo malapit na. Pwede naman tayo gumawa ngayon eh. Hoy, hinaan mo nga ang boses mo. Mamaya marinig nila tayo eh. Nakakahiya naman. Mahal ang cute mo talaga. Pero sa totoo lang okay lang naman sa akin kung mabubuntis kita. Kasi paninindigan naman kita eh. Gusto ko nga ngayon eh. Para makapagsimula na rin tayo ng sarili nating pamilya, di ba? Sa side mo, ikaw na lang din yung wala pang anak. Maliban dun sa bunso nyo na minor pa naman. For sure na naghahanap na rin naman si tita ng apo. Mas maganda kung pagbigyan na natin sila. Ano? Gusto mo lang makaisa ngayon? Idadamay mo pa mga magulang natin na naghahanap ng apo? Ganun na rin yun. Parehas kong gusto. Makaisa ngayong gabi, tsaka makabuo na rin.
Kaya sige na, tara na. Hindi naman basta maririnig sa labas ang ingay natin. Tsaka tulog na yung mga yun. Tapos tayo lang naman yung nasa kwarto, di ba? Habang naglalambing ang binata, bigla namang may kumatok sa pinto. Tinatawag siya ng ate niya. Hindi marinig ni Roxanne ang usapan dahil nagbubulungan silang dalawa. Sinabi kasi kay Marcos na tumatawag si Krisa. Hindi raw matawagan ng nobyo kaya sa ate siya nakisuyo. Sabihin mo lasing ako kasi nag-inuman kami nila tatay. Basta palusutan mo na lang, te. Sabihin mo na tulog na ako. Pero bukas ka mo pagkagising ko, sasabihan mo ko para matawagan siya. Huwag ka na lang di maingay ha. Baka marinig tayo ni Roxanne. Sumang-ayon ang ate ni Marcos. Pagkabalik niya sa kwarto, hindi naman nagtatanong ang nobya pero sinabi niya na nangungutang sa kanya ang ate niya. Matapos nun, pinagpatuloy niyang lambingin ang nobya hanggang sa may nangyari sa kanila. Ilang linggo pa ang lumipas, nagawa pa ring itago ni Marcos ang lihim niya sa dalawa niyang karelasyon. Habang tumatagal din, nagiging malamig na siya kay Krisa at mas pinagtutuunan niya ng pansin si Roxanne. Dahil hindi naman siya ganoon noon, mabilis itong napansin ni Krisa. Baby, bakit di mo na ako sinusundo? Di na rin tayo kumakain ng lomi. Dati-rati every Friday kumakain tayo, di ba? Tapos hindi ka na rin natutulog sa bahay. Ano ba nangyayari? Baby, busy lang ako eh. May bago akong trabaho, di ba? Kapag uwi ko sa bahay, pagod ako. Kaya bagsak agad. Hayaan mo, sa susunod, kapag may oras ako, mag-date tayong dalawa. Ano ba naman yan? Lagi ka nalang busy. Wala kang oras sa akin. Lumabas naman tayo minsan, no? Busy nga ako, di ba? Tambak ang trabaho ko. Sa susunod na lang yan. Ano? Naiinis ka na ba sa akin? Paano ba naman kasing hindi maiinis sa'yo? Paulit-ulit ka na lang. Hindi mo maintindihan na busy nga ako. Pala ka na nga dyan. Alis na ako. Buwi ka mag-isa mo. Pinigilan pa ni Krisa ang nobyo pero hindi ito nagpapigil sa kanya. Sobrang sama ng loob niya dahil sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pambabaliwala. Sinisi ni Krisa ang sarili niya dahil masyado siyang naging demanding. Ilang beses niya ring tinawagan si Marcos pero hindi ito sumasagot. Umuwing mag-isa si Krisa. Bit-bit ang sama ng loob sa kanyang dibdib. Umiiyak din siya sa loob ng kwarto niya habang naghihintay ng tawag mula kay Marcos. Pero wala siyang napala. Habang umiiyak si Krisa, napansin niyang nag-upload ng litrato ang ate ng nobyo. Dapat noong nakaraan pa yun, pero mukhang ngayon lang nagkaroon ng oras para ilabas ang lahat ng litrato na kuha nung kaarawan nito. Iniisa-isa ni Krisa ang mga litrato hanggang sa may napansin siyang isang kuha. May isang pamilyar na babae. Nahagip lang ito sa litrato. Medyo malabo pero may kaba siyang naramdaman na para bang may kung anong babala na umuusig sa kanya. Naghalungkat pa siya ng ibang litrato. Nakita niya ang isang kuha pa. Hindi niya matandaan kung saan ba niya nakita ang babae pero alam niya na nagtagpo na ang kanilang landas. Hindi kasi siya mabilis makatanda ng mukha lalo pat halo-halong tao rin ang nakakasalamuha niya araw-araw. Hindi niya maipaliwanag ang pagdududa. Nagtanong siya sa ate ni Marcos kung sino ang babae na yon dahil ang sabi nila ay silang pamilya lang ang magkakasama. At ang sagot lang ng ate ng nobyo ay kaibigan ng asawa niya. Pero hindi siya kumbinsido. Hanggang sa ilang linggo pa ulit ang lumipas, nagkakalabuan na talaga silang dalawa ni Marcos. Madalas silang nag-aaway at hindi nag-uusap. Para maayos ang relasyon nila, nagpunta si Krisa sa pinapasukang trabaho ng nobyo, kung saan ang una niyang nakita sa labas ay si Roxanne. Hi, hello. Diba, ikaw yung nandun sa nail studio? Yung pinagpapaayusan ko ng kuko? Oo, hindi kita masyadong maalala eh, sorry. Sa dami niyo ba naman eh? Ako yung may boyfriend na ipapakilala sa pamilya. Tanda mo na? Yes. Ano, kumusta naman?
Ayun, ang babait nila. Sobrang welcome ako sa bahay nila. Ang saya nga eh. Parang part talaga ako ng family niya. Ay, akala mo close tayong dalawa para magchika ako sa'yo, no? Natutuwa lang kasi ako. Nako, go lang sa mga good news na ganyan, te. Congrats sa'yo. I told ya, mabilis ka matatanggap ng family ng jowa mo. Oo nga pala. Anong ginagawa mo rito? May hinihintay ka ba? Yung boyfriend ko hinihintay ko lumabas eh. Mag-uusap lang kami. Ay talaga? Dito nag-work ang boyfriend mo? Saang department siya? Baka kilala ko. Bago sumagot si Krisa, tumunog ang cellphone niya at nakitang tumatawag ang nobyo. Sinabi nito na pababa na siya. Nagpaalam na rin si Roxanne para umakyat na dahil kailangan niyang bumalik sa trabaho. Ilang sandali lang din, lumabas na si Marcos. Lumilingon pa siya sa paligid bago niya hinila palayo si Krisa. Baby, ano bang problema natin, ha? Bakit di mo ko pinapansin? Galit ka pa rin ba? Sorry na kung may nagawa man ako mali sa'yo. Ano ba kasi ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko na sa'yo huwag mo kong pupuntahan sa trabaho ko? Bakit naman hindi? Dati naman okay lang, di ba? Basta. Tsaka ayoko na rin. Tapusin na natin ang relasyon natin. Pagod na ako. Ano? Bakit? Ano bang nagawa ko? Okay naman tayo, di ba? Baby, ayusin natin to, please. Please, ayoko mawala ka. Ayoko na, pagod na ako. Matagal ko na itong pinag-isipan. Ayoko na sa relasyon natin to. Mas maganda kung mag-focus na lang tayo sa kanya-kanyang buhay natin. Sa karir natin. Maayos naman yung karir natin, di ba? Kailan ba naka-apekto ang trabaho natin sa relasyon natin? Malapit na tayo mag-4 na taon. Ngayon pa ba tayo susuko? Ang dami na nating nalampasan na problema na magkasama. Baby, parang awa mo na. Sabihin mo sa akin kung may problema ka. Pero wag naman ganito. Mahal na mahal kita. Wag na muna ngayon. Bigyan mo pa ako ng oras. Bigyan natin ng oras ang isa't isa. Gusto ko magpahinga muna. Ang dami gumugulo sa utak ko. Krisa, hindi ka mahirap mahalin. Alam ko makakahanap ka rin ng lalaking deserve mo. At hindi ako ang para sa'yo. No! Ayoko! Gusto ko ikaw lang! Mahal na mahal kita, parang awa mo na. Huwag mo akong iiwan. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Ibibigay ko lahat ng hiling mo. Please, please, huwag tayo mag-iwalay. Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang lalaking para sa akin. Hindi naman ako naghahanap ng iba dahil lahat ibinibigay mo sa akin at masaya ako. Huwag sana tayo umabot ng ganito. Please. Please, Marcos. Pwede pa rin naman tayo maging magkaibigan. Susuportahan pa rin kita sa lahat ng ginagawa mo. At proud na proud ako sa'yo. Pero kung sa pananatili sa relasyon natin, ayoko na talaga. Tama na to. Makaka-move on ka rin sa akin. Sorry, Krisa. Lumuhod na si Krisa sa harapan ni Marcos pero wala pa rin siyang nagawa. Tuluyang nakipaghiwalay sa kanya ang binata. Nang mangyari ang hiwalayan nila, nakahinga na ng maluwag si Marcos dahil hindi na siya matatakot na baka magkaroon ng komplikasyon sa relasyon nila ni Roxanne. Habang si Krisa naman, hindi matanggap ang nangyaring pagkasira ng masaya naman nilang relasyon. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung ano ba ang nangyari sa kanilang dalawa. Masaya naman sila, kaya bakit gano'n na lang kadali para kay Marcos na tapusin ang lahat? Halos 4 na taon ang buhay nila na mahal nila ang isa't isa. Paanong gumising si Marcos na hindi na siya ang nais na makasama? Dahil sa nangyaring kabiguan sa pag-ibig, hindi na nakapagtrabaho ng maayos si Krisa. Ang dami na rin niyang natatanggap na reklamo dahil sa mali-mali niyang gawa. Wala na siyang gana pang mabuhay dahil ang buhay na alam niya lang ay kasama si Marcos. Ngayong wala na sila, hindi niya alam kung ano pa ang kahulugan ng buhay. Bes, hindi ko alam kung babalik pa ako. Siguro kapag naging maayos na ako. Gusto ko muna magpahinga. Pinipilit ko pa rin ayusin yung sa amin ni Marcos. Alam ko naman na mahal niya pa rin ako eh. Pagod lang talaga siya sa trabaho niya. Naiintindihan ko at gusto ko siyang bigyan pa ng oras. Babalik din siya sa akin.
Nagpaalam sa trabaho si Krisa dahil isa rin sa iniisip niyang dahilan kaya nasira ang relasyon nila ay dahil hindi niya nabibigyan ng oras si Marcos. Nang mawala na siya ng trabaho, palagi niyang tinatangka na makipagkita sa dating nobyo pero ayaw pa rin ng binata. Hanggang sa isang araw, nakita niya si Marcos na may kasamang ibang babae. At ang babae na yon ay ang dati niyang kliyente. Doon lang biglang pumasok sa utak ni Krisa ang lahat na maaaring ang tinutukoy ng dalaga na kanyang nobyo ay si Marcos. Nagtagpi-tagpi ang mga hinala niya. Mula sa bracelet, sa pagpapakilala sa pamilya, hanggang sa litrato na kuha nung kaarawan ng ate ni Marcos. Hindi man kumpirmado, pero nanginginig na ang laman ni Krisa sa mga iniisip niya at posibilidad na tunay ngang ang dahilan ng hiwalayan nila ay isang babae. Hindi niya sinugod ang dalawa. Hindi siya gumawa ng eskandalo. Sa halip, umisip siya ng paraan kung paano niya makakausap ang babae. Hanggang sa bumalik sa nail studio ang babae at kahit na wala na roon si Krisa, bumalik siya para siya ang mag-ayos ng kuko nito. Sure ka ba na itong brick red ang gusto mo? Yes! Ang ganda kasi. Feeling ko bagay sa kamay ko yan. Iniisip ko kasi baka biglang mag-propose sa akin ang boyfriend ko. May mga parinig kasi siya sa akin. Tapos alam mo yun, malakas lang ang pakiramdam ko. Oh, ang galing naman niya. Bago pa lang kayo, di ba? Wala pa kayong isang taon, magpapakasal na kayo? Sure na ba kayo sa isa't isa? Ang sabi kasi nila, wala naman daw talaga yun sa taon. Alam din ng lalaki kung gusto na ba talaga nilang maging asawa ang girlfriend nila. Kaya minsan yung iba, kapag galing sa long-term relationship, yung next nila, yun na yung pinapakasalan nila. Ah, naniniwala ka pala sa ganun. Paano kung niloko ka rin niya? Kung paano niya niloko ang ex niya? Ewan ko. Siguro hindi naman ganun ang boyfriend ko. Never naman siya nag-cheat sa mga ex niya eh. Yung mga ex pa nga niya ang nanloko sa kanya. Iniwan siya noon dahil walang-wala siya. Saka wala na akong paki sa past niya. Basta alam ko yung ngayon sa amin. Buntis na rin kasi ako. Mas lalong nang galaiti sa galit si Krisa nang marinig niya ang sinabi ng dalaga. Pinilit niya pa ring ituloy ang trabaho niya kahit na gusto na niyang magwala. Alam niya na wala na talaga silang pag-asa ni Marcos, lalo na kung may bata nang nabuo sa pagitan ni Roxanne at ng dating kasintahan. Hindi niya sigurado kung kokomprontahin niya ba ang dalaga, pero ayaw niyang mawalan sila ng komunikasyon dahil sa kanya lang siya nakikibalita sa nangyayari kay Marcos. Ang mga kapatid kasi ng binata at maging ang mga magulang nito ay hindi na siya kinakausap. Mas pinairal ni Krisa ang utak niya, kaya sa halip na awayin ang dalaga, nakipagkaibigan siya rito. Pero wala ka ng ibang ex na kilala? Almost 4 years pa lang siyang single. Wala raw siyang naging ibang babae o nakadate man lang? Wala naman daw. Kasi nag-focus siya sa sarili niya at sa career niya. Para kapag talagang nagplano na siyang mag-asawa, yun na yung gagawin niya. Sa bagay, maganda nga naman yung ganun. Para kapag talagang sigurado na siyang pakakasalan ka, yun ang gagawin niya, no? Hindi ba kayo makikita ngayon? On the way na siya kanina pa. Baka nandyan na yun. Hindi niya alam na may kasama akong iba. Ang alam niya kasi yung pinsan ko lang ang kasama ko ngayon. Papakilala kita sa kanya. Sa totoo lang, kahit na galit si Krisa sa dating kasintahan, nakakaramdam siya ng awa kay Roxanne dahil wala itong kaalam-alam na niloloko rin siya ni Marcos. Masasabi niyang mabait si Roxanne pero hindi niya pa rin matatanggap na magiging masaya silang dalawa sa pamilya at buhay na bubuuin nilang magkasama habang siya ay pinagdurusahan ang pagmamahal para kay Marcos. Nang dumating si Marcos, nanlamig siya nang makita na si Krisa ang kasama ng nobyo. Hindi siya makatingin dito ng diretso. Oh, bakit hindi naman makatingin sa akin ng boyfriend mo? Pangit ba ako sa paningin niya? Maganda naman tong suot kong damit.
Favorite nga ng boyfriend ko tong suot ko ngayon eh. Tsaka, bakit parang namumutla naman siya? May multo ba rito? Ayos ka lang ba, mahal? May sakit ka ba? Oo nga, ang lamig ng kamay mo. Hindi, wala. Ayos lang ako. Parang masama lang yung timpla ng tiyan ko eh. Kailan pa kayo naging magkaibigan? Nito lang, naalala mo na siya yung kinukwento ko sa'yo na nakilala kong nail technician? Mabait yan si Krisa. Hoy, grabe ka naman sa mabait. Alam naman yata yun ng boyfriend mo. Di ba, no? Ay, wait lang, magsi-CR lang ako. Kanina pa ako naiihi eh. Wait lang, mahala. Usap muna kayo, Krisa. Agad na umalis si Roxanne at hinayaan muna ang dalawa. Doon na nagbago ang itsura ni Krisa. Mas ipinakita niya ang tunay niyang nararamdaman. Ang galit niya kay Marcos dahil sa ginawa nito sa kanyang panloloko. Ito na lang ulit ang unang beses na nagkita silang dalawa matapos ang pagmamakaawa niya rito na huwag siyang iiwan. Kapansin-pansin din na may halong inis ang naging ekspresyon ng binata. Ano bang ginagawa mo, Krisa? Bakit kinaibigan mo pa ang girlfriend ko? Wow! Samantalang dati akong tinatawag mong ganyan na. Ngayon, siya na. Kaya naman pala kahit pamilya mo hindi ako tinutulungan na makipagbalikan ka sa akin, ayun pala sila ang nag-tolerate sa'yo na lokohin ako. Bakit, Marcos, ha? Kayo na ni Roxanne habang tayo pa? Huwag mong sisirain ang relasyon namin dalawa. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko alam ang magagawa ko sa'yo sa oras na may gawin ka para lang masira kami. Utang na loob, mag-move on ka na. Move on? Akala mo ba ganun-ganun lang kadali yun, ha? Simula nang malaman ko ang tungkol sa inyong dalawa, minumulto akong binabagabag na nakaraan natin. Hindi ko alam kung hanggang kailan mo ako minahal. Kung tunay pa ba lahat ng pinakita at pinaramdam mo sa akin. Kasi ang bilis ng pangyayari. Mahal pa rin kita. Pero ikaw, bubuo na ng buhay kasama ang babae na yun. Wala akong pakialam sa'yo. Huwag mong pakikialaman ang relasyon namin ni Roxanne. Mahal na mahal mo siya, no? Paano pa kaya kung malaman niyang may bakla ka noon at iniwan mo para sa kanya? Ay teka, bago mo pala iwan, pinagsabay mo pa pala. Ang tigas na mukha mo, no? Di ka man lang nandiri sa sarili mo. Baka siya mandidiri sa'yo kapag nalaman niya yon. Habang tinitira mo siya, tumitira ka rin ng kapwa mo lalaki. Tumahimik ka! Ako nandidiri. Dahil hindi ko alam kung paano ko natiisang manatili sa'yo. Siguro dahil binibigay mo lahat ng gusto ko. Yun lang naman talaga yung kaya mo, di ba? Ano bang akala mo? Sa'yo ko sasayangin ang buhay ko? Ang mga bakla na gaya mo, walang kaya magtiis na mahalin kayo kung wala kayong pera, okay? Pagod na akong magpanggap na gusto kita. Wala lang akong choice nun dahil nga ikaw lang yung bumubuhay sa akin. Pero ngayon na kaya ko na, hindi na kita kailangan. Sa huli, mas gusto ko pa rin ng babae. Gusto kong magkaroon ng pamilya. Hindi mo naman kaya magbuntis para sa akin, di ba? Hindi mo kaya dahil hindi ka naman babae. Wala akong pakialam kung masaktan ka sa mga sinasabi ko. Tanggapin mo ang katotohanan na hindi ka seseryosohin ng kahit na sino. Ang lalaki para lang sa babae, ang bakla para lang perahan. Ang kapal talaga ng mukha mong hayop ka. Pinagsisisihan ko rin na minahal kita. Sinisigurado ko sa iyo na hindi ka magiging masaya sa buhay mo. Kahit na anong gawin mo, hindi ka matatahimik sa pamilyang bubuuin mo. Sinira mo ang buhay ko at sisiguraduhin ko sisirain ko rin ang sayo. Marami pang nais na sabihin si Krisa pero hindi na niya inaksaya ang kanyang oras dahil alam naman niyang wala ring patutunguhan kung magtatalo lang silang dalawa. Hindi na rin naman siya mamahalin pabalik ni Marcos. Dinamdam ng sobra ni Krisa ang mga salitang sinabi sa kanya ng dating kasintahan. Lalo pa at nakikita niyang masaya na itong ibinabalandra ang bago niyang nobya at ang balita na buntis ito at malapit na silang ikasal. Hindi ako papayag na hindi ako makakaganti. Kung hindi ako matatahimik, hindi ka rin pwedeng matahimik. Lahat ng sakit na dulot mo sa akin, ibabalik ko yan sa'yo. Wala akong pakialam kahit isang lako pa sa diablo ang kaluluwa ko. Masigurado ko lang na unti-unti kang pahihirapan ng kamatayan. Hindi na natahimik pa si Krisa dahil habang patuloy siyang nagdurusa, nagiging mas masaya naman ang buhay ni Marcos. Hindi niya makuha ang karma na gusto niyang maibigay sa dating kasintahan. Iniisip niya na bakit si Marcos na ang nagloko, siya pa ang may magandang buhay, habang siya naman mas lalong lumulubog.
Hindi yun makatarungan para sa kanya. Kaya sa udyok ng isa niyang kaibigan, humingi sila ng tulong sa isang mambabarang. Hindi na tumanggi pa si Krisa dahil wala na siyang ibang maisip pang paraan. Sagad na rin naman ang galit niya. Makalipas ang ilang araw, matapos niyang lumapit sa isang mambabarang, nakakuha siya ng balita kay Roxanne na may sakit si Marcos. Mukhang unti-unti nang nagiging epektibo ang ginagawa kong pambabarang sa kanya. Well, deserve ng mga manloloko na maranasan yan. Ang tagal ng karmang tumama sa kanya. Kaya ako na ang magpaparanas nun. Gusto ko yung unti-unti lang para mas dama, mas matagal. Nakipagkita si Krisa kay Roxanne. Ilang buwan na rin silang hindi nagkikita, kaya kapansin-pansin na ang paglaki ng tiyan nito. Nabalitaan din ni Krisa na ikakasal ang dalawa kapag nakapanganak na siya. Pero mukhang hindi yun matutuloy dahil sa nangyayari kay Marcos. Hindi ko alam. Ang naaalala ko lang, may pinuntahan kaming handaan, tapos parang nasugatan yung binti niya. Hindi naman yun malala, kasi parang scratch lang yun nung una, hanggang sa palagi na niyang iniinda. Namamaga na rin ngayon. Nagpa-inject na kami ng anti-tetanus pero wala talagang nangyayari eh. Baka naman may sakit siya. Nagpunta na ba kayo sa doktor? Galing na kami, pero wala talaga. May mga binigay na gamot sa kanya tapos sa halip na gumaling mas lumala. Kung makikita mo lang, naku, parang buong binti na niya nilalamon ng sugat niya. Sobrang baho pa. Ay naku, na-stress na ako dahil manganganak pa naman ako next month. Wala na akong trabaho dahil umalis na ako. Tapos siya rin nawala na ng trabaho kasi nga may sakit siya. Oh, kawawa naman si Marcos. What if karma niya yun? Karma? Karma saan? Ewan ko. Try mo kaya siyang tanungin ano. Baka siya nakakaalam kung anong ginawa niya kaya siya nakakarma. Sayang, gusto ko pa sana siya makita. Pero wag na lang dahil baka masuka lang ako. Ang arte ko pa naman. May alam ka ba sa ginagawa ni Marcos? Hanggang ngayon hindi mo pa rin ba alam ang ginawa ng hayop mong boyfriend ha? Ano, akala ko ba magaling humuli ng mga manloloko ang mga babae? Bakit hindi mo siya mahuli-huli? Dahil hindi naman niya ako niloloko. Wala akong nakikita. Wala akong nararamdaman. Alam mo, hindi ko alam kung maiinis ako maaawa sa inaasta mo eh. Hindi ka naman tanga. O baka nagtatanga-tangahan ka lang talaga nung una, no? Hindi mo ba alam na pinagsabay tayo ni Marcos? Oo, tama ka dyan. Ang lalaking kinukwento ko ay si Marcos. Yung almost 4 years relationship namin. Natapos lang dahil mas pinili niya ang 4 months relationship nyo. Malamang, ano nga asahan ko salita? Pipiliin niya talaga ang babae kaysa sa bakla. Di ba? Kasi ayan ikaw, nabubuntis niya. Samantalang ako kahit 4 na taong kami magtututuwad sa iba't ibang parte ng bahay, hindi kami makakabuo. Sabi nga niya sa akin, ang lalaki para sa babae at ang bakla para lang sa mga lalaking may pangangailangan sa pera. So ayan, deserve niyang makarma. Buhay pa siya, nabubulok na siya. Hindi ko alam. Sorry. Hindi ko alam na ikaw yun. So, alam mo na meron siyang iniwan para sa'yo? Narinig ko lang nung nag-uusapan dati naming mga katrabaho. Pero hindi ko na inalam kung sino yun. Dahil ang alam ko lang mahal ko siya at mahal niya ako. O di magstay ka sa kanya. Mahal niyo naman ang isa't isa, di ba? O yan, mag-alaga ka ng nabubulok na tao. Pasabi na lang sa kanya na langapin niya ang amoy ng nabubulok niyang katawan. Dahil ganun din naman ang ugali niya. Hindi pa ako nasisiyahan sa nalalaman ko. Gusto ko yung mas malala pa. Gusto ko nga sana yung nakikita ko siyang nagmamakaawa sa kamatayan niya. Gusto ko yung ganun sa pagmamakaawa ko sa kanya noon. Huwag niya lang akong iwan. Bakit nga naman rin ako maaawa sa kanya? Galing naman na sa sarili niyang bibig na ginamit niya lang rin ako. Ay, ayoko na mag-aksaya ng beauty. Basta singilan na lang ng mga kasalanan. Karma-karma na lang sa life. Umalis si Krisa na may ngiti sa labi. Hindi man niya naririnig ang hinagpis ni Marcos dahil sa sakit niya, ramdam naman niyang nakakabawi na siya. Sa paglipas ng mga araw, sinusubukan naman siyang kontakin ni Marcos. Ilang beses siyang tinatawagan ito pero hindi niya sinasagot. Ganon ang ginagawa niya noon, kahit na anong tawag ni Krisa, wala siyang pakialam.
Ibinabalik lang ni Krisa kung ano ba ang naramdaman niya dati. Ilang beses ding humingi ng tawad si Roxanne sa ginawa ng kanyang nobyo pero hindi yun pinakinggan ni Krisa. Ipinakalat niya rin sa mga kaibigan niya ang nangyayari kay Marcos. Maging sila ay natutuwa. Tignan niyo to. Nanghihingi ng tulong sa mga FB friends niya. Akala ko ba matapang siya? Hindi na raw niya kailangan ng pera ko. Tapos ngayon kakatok siya sa puso ng mga tao. Hoy, sino ka dyan? Diba? Sayang tignan. Ew! Nakablur nga yung binti niya. Pero kitang-kita yung nangingitim na yun. Baho siguro ng buong bahay nila, no? Isa pa tong ate niya. Panay chat sa akin na tumihingi ng tulong. Utot niyo! Nung niloloko ako ng kapatid niyo, todo siya takip. Ngayon sa akin di kayo lalapit. Magagaling niyo. Lahat kayo mag-suffer, oy. Ganti-gantihan na lang yan. Labis talaga ang tuwa niya kapag nagmamakaawa ang mga kaanak ni Marcos dahil inaakala nila na mahahabag siya sa kalagayan nito. Ang hindi nila alam ay siya naman talaga ang may pakana. Nabalitaan na rin ni Krisa na nanganak na si Roxanne. Dahil may sanggol na, hindi ito pwedeng tumira sa iisang bahay kasama si Marcos. Nakikitira na lang ito sa kung sino-sinong kamag-anak nila na malapit. At sa kanya lang napupuntahan si Marcos kapag kaya niya. Ang ina ng binata ang nag-aalaga sa kanya. Isang araw, bigla na lang naisipan ni Krisa na dalawin ang dating kasintahan para kahit na paano makita niya rin ito ng personal at iparinig kay Marcos ang pagbubunyi niya sa malupit na kalagayang sinapit nito. Yak! Ew! Huh! Kadili naman ang amoy mo. Kahit naka-face mask na ako, tumatagos pa rin. Kawawa naman yun. Balita ko kapapanganak pa lang noon tapos stress pa sa'yo. Baka mabaliw yun Di ba ang sabi nila pwedeng mabaliw ang bagong panganak? Hala ka, doble-dobleng karma mo naman yun. Please naman, Krisa. Maging sensitive ka naman. Ay, we? Bakit ko naman gagawin yun? Dahil ang dami ng problema ng pamilya namin. Lalo na tong sakit ko. Hirap na kami. Pati ang mga kapatid ko. Walang tumutulong sa amin. At hindi ko pa alam kung paano ba ako gagaling. Sus! Malita bagay lang yung nangyayari sa'yo. Kaya nga nandito ako para mag-congratulate sa'yo. Nice! Na-earn mo na ang gaba mo. Yee! Karma to the max! Masaya ka pa na nakikita akong ganito. Nasa na yung Krisa na nakilala ko? Ang maawain. Hindi ka ganito, Krisa. Yun ba? Wala na yung Krisa na yon. Kasi nga di ba pinatay mo na siya, hindi na siya mabait ngayon kasi nung mabait siya, sinamantala mo siya. Kaya itong Krisa na kaharap mo, kasing demonyo mo na. Nagbabago talaga ang mga tao kapag nasasaktan ng sobra, no? Tapos, kapag talagang ginagalit, eto na yung bersyon ng demonyitang binuhay mo. Alam ko na nasaktan kita. Kung alam mo lang kung paano ako nagsisi sa mga nagawa ko sa'yo. Kung makakatayo lang ako ngayon, luluhod ako sa harapan mo para lang humingi ng tawad sa'yo. Totoo tong pagsisisi ko. Totoo? May totoo pa ba sa'yo? Hindi na ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Dahil isa kang sinungaling na tao. Hindi mo nga ako minahal. Yung mga taon na nagsasama tayo. Mga taon na pinaramdam mo sa akin na totoong mahal mo ako. Lahat yun peke lang, di ba? Kaya tingin mo ba, may pagkakataon pa para paniwalaan ko mga pinagsasabi mo? Naiintindihan ko ang galit mo sa akin. Sige, matuwa ka na lang sa kalagayan ko. Pero nung tayo pa, minahal talaga kita. Pero hindi sa paraan na ikaw ang nakikita ko magiging kasama ko habang buhay. Mabait ka, maalaga, at totoo namang hindi ka mahirap mahalin. Sadyang hindi lang ako yung lalaking para sa'yo. Dahil alam ko sa sarili kong may mas deserve mo. Krisa, patawarin mo ako. Hindi ako marunong magpatawad. Hindi ako papayag na maging masaya ka sa buhay mo. Gusto kong makita na mas nahihirapan ka. Kahit lumuhod ka pa, hindi kita papakinggan. Alam ko mga kasinungalingan mo. At ang isang sinungaling at manluloko, kailanman hindi nagiging totoo sa paghingi ng tawad. Humihingi ka lang naman ng tawad sa akin dahil akala mo tutulungan pa kita. Hindi na. Mabuhay ka. Bitbit yang umaalingasaw sa baho mong katawan. Bitbitin mo yan. Simbolo ng galit kong hindi rin mawawala. Agad na umalis si Krisa. Sa paglabas niya ng bahay, nasalubong niya pa si Roxanne.
Iba na ang itsura nito. Hindi na siya katulad noon na maganda at batang-bata kung titingnan. Marahil dahil na rin sa dami niyang pasan na problema. Hindi pinansin ni Krisa ang dalaga dahil wala naman na siyang balak na sabihin dito. Nakausap naman na niya si Marcos at ipinamukha sa kanya na wala na siyang pag-asa pa sa buhay. Makalipas ang ilan pang mga linggo, naging mas malala ang kalagayan ni Marcos. Lumalawak ang sakop ng sugat niyang nabubulok at may mga reklamo sa paligid nila na nangangamoy na talaga siya sa baho. Nawawala ng kabuhayan ang ibang malapit sa kanila dahil nasusuka ang mga taong nakakaamoy sa kanya. Nakita rin ni Krisa ang litrato na ipinasa sa kanya ni Roxanne. Naubos na ang laman ni Marcos. Butot balat na lamang siya at tila ba nilalamon na siya ng higaan na hindi niya inaalisan. Tinitingnan lang yun palagi ni Krisa dahil gusto niyang ipaalala sa kanyang sarili na siya ang nagwagi. Minsan siyang niloko pero nakabawi at nakaganti na rin siya. Kasiyahan niya ang paghihirap ni Marcos at ng pamilya nito. Hanggat aktibo ang barang, hindi na makakatakas pa si Marcos sa sumpa nun. Isang araw, paglabas ni Krisa ng bahay niya, naabutan niya si Roxanne. Payat na rin ang katawan nito, malalim at namamaga ang mga mata sa kaiiyak. Pati ang buhok nito ay gulo-gulo. Ano na naman kailangan mo sa akin? Pwede bang tantanan niyo na ako? Nabubuhay na ako ng malayo sa gulo ng pamilya niyo. Kaya sige na. Parang awa mo na. Tulungan mo si Marcos. Nagmamakaawa ako sa'yo. Krisa, ikaw na lang ang makakatulong sa amin. Tumayo ka nga dyan. Bakit ka ba lumuluhod sa harapan ko? At bakit ka sa akin humingi ng tulong, Aber? Bilyonaryo ba ako para magpaabot ng tulong sa inyo para maipagamot si Marcos? Bahala kayo dyan. Nananahimik na nga ako. Parang awa mo na, Krisa. Patawarin mo na si Marcos. Patawarin mo rin ako. Dahil kung hindi ako dumating sa buhay niya, hindi kayo magkakaganito. Maawa ka na. Kung gusto mo, hahalikan ko ang paa mo para lang mapatawad mo kami sa dulot naming sakit sa'yo. Hoy, ano ba? Huwag mo nga gawin ng ganyang kababang bagay. Huwag kang umasta dyan na parang ako ang sinasamba mo. Tumayo ka na sabi dyan eh. Ito lang ang tanging paraan na alam ko para mapatawad mo kami ni Marcos. Kung alam ko lang na malaki ang magiging epekto sa'yo nang nangyari, sana nung nalaman ko na may iniwan siyang iba para piliin ako, tinigilan ko na rin siya. Hindi ko lang nagawa noon dahil buntis na ako. Sorry. Pwede ba? Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Tumayo ka na dyan. Ayoko may lumuluhod sa akin para hingin ang kapatawaran ng ibang tao. Huwag mong akuin ang kasalanan ni Marcos. Huwag kang maging tanga. Huwag mong ibaba ang sarili mo. Kung ang pagbaba ng sarili ang tanging paraan para lang mapatawad mo siya, gagawin ko. Para sa ikatatahimik ng puso mo. Para kay Marcos. Lalo para sa anak namin. Parang awa mo na, Krisa. Ginagawa ko to para na rin sa anak ko. Bilang isang ina, nakikiusap ako sa'yo, Krisa. Patawarin mo kami. Patawad. Alam kong galit ka rin sa anak namin dahil bunga siya ng pagtataksil ni Marcos. Pero ayokong bitbitin ng anak ko ang kasalanan ng ama niya. Hindi ko ipinabibitbit sa anak niyo ang kasalanan ng tatay niya. Kaya nga si Marcos lang ang nahihirapan, di ba? Ang paghihirap ni Marcos ay paghihirap din namin. Hindi man kami ang dumaranas nung nararamdaman niyang sakit. Doble naman ang paghihirap ang nasa amin. Kapatawaran mo lang ang hinihingi ko. Para sa paglaya nating lahat. Hindi ko alam kung kaya ko magpatawad. Hindi ko kaya. Agad na bumalik si Krisa sa loob ng kanyang bahay.
Nanginginig ang buo niyang katawan. Hindi mawari kung dahil ba ito sa galit o meron pang ibang dahilan. Hindi niya maikakaila sa kanyang sarili na nakakaramdam siya ng awa kay Roxanne dahil kahit naman anong gawin niya, naging biktima lang din ito ni Marcos. Hindi si Roxanne o ang anak nito ang naging dahilan ng pagdurusa niya, pero alam niyang tama nga si Roxanne. Sila rin ang sumasalo ng galit niya. Ayaw ni Krisa magpatawad dahil natatakot siya na kapag nagpatawad siya, tuluyang magiging masaya ang pamilya ni Marcos, habang siya hindi niya alam kung kailan ba siya makakausad. Sa paglipas ng mga araw, hindi na nawala pa sa utak ni Krisa ang mga salitang sinabi sa kanya ni Roxanne. Sa tuwing ipipikit niya ang mga mata niya, naaalala niya kung paano ito lumuhod sa harapan niya at magmakaawa para lang magpatawad siya. Tila ba sa mga nangyayari, hindi lang si Marcos ang tinatabla ng karma, kundi maging si Krisa. Hindi man sa pinansyal o sa pisikal na pagbawi ng karma, kundi sa kanyang kaisipan na walang kapayapaan. Ilang linggo pa ang lumipas, hindi na natahimik si Krisa. Mas lalo lang din naging miserable ang buhay niya. Kahit na anong gawin niya, tila ba nakatali siya sa sumpa na ginawa niya para sa dating kasintahan. Dumulog siya sa mambabarang na nilapitan niya at sinabi na ganoon daw talaga ang mangyayari dahil kaluluwa niya ang lumapit sa itim na kapangyarihan, kaya bitbit niya rin ang bigat na dulot ng barang. Doon lang din napagtanto ni Krisa na hindi siya makakalaya kung patuloy niyang itatali ang buhay niya sa lalaking nanakit sa kanya. Sa huling pagkakataon, bago niya tuluyang tanggapin ang nangyari sa nakaraan, pinuntahan niya ulit si Marcos. Tunay nga na nakakasulasok ang amoy nito at kaawa-awa ang pangangatawan. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay, pero masaya ako na makita kita ulit. Kung ito man ang uli nating pagkikita, gusto ko ulit humingi ng tawad. Ang pagsisisi ko sa ginawa ko, dadaling ko hanggang sa kamatayan ko. Ito na talaga ang huling beses na magkikita tayo. Pero hindi dahil sa kamatayan na ang patutunguhan nito. Gusto ko na rin makalaya sa galit dahil gusto ko na makausad. Naiiwan na ako sa nakaraan. Habang pabigat ng pabigat ang galit, gusto kitang makita sa huling pagkakataon bago kita patawarin ng gusto. Salamat, Krisa. Gusto kong maging masaya ka sa buhay mo dahil deserve mong maging masaya. Ayoko ring maiwan ka sa sakit na dulot ko sa'yo. Patawad. Sana maging aral na lang din tong nangyayari sa'yo. Huwag mo sanang iparanas kay Roxanne ang ipinaranas mong sakit sa akin. Kawawa siya. Lalong kawawa ang anak niyo. Hindi ko na kailangan pang magsalita ng kung ano-ano. Hindi pa kita napapatawad, pero gusto ko nang magpatawad. Darating din ang araw na kasabay ng tuloy ang pagpapatawad ko, ang paghilom ng sugat ng nakaraan. Mag-iingat kayo palagi at mahalin mo ang pamilya mo. Umalis na rin kaagad si Krisa. Hindi lumuluha ang mga mata niya, pero alam niyang umiiyak ang kanyang puso. Sa pagtanggap niya na hindi talaga sila itinadhana ni Marcos, doon lang din siya nakahinga ng maayos. Magaan sa dibdib at alam niya na kapag tuluyan na siyang nagpatawad, magiging magaan din ang kanyang buhay. Nakiusap siya sa mambabarang na itigil na ang ginagawa nito. Nagpaabot din siya ng huling tulong pinansyal sa pamilya ni Marcos. Matapos ang lahat ay pinutol na niya ang anumang ugnayan nila. Nagpakalayo-layo siya para hanapin ang bagong buhay na para sa kanya. Alam niyang hindi siya gagaling sa lugar kung saan siya minsang nasugatan. Nawala na siya ng balita kay Marcos. Hindi niya alam kung ano ang naging proseso para gumaling ito at kung paano siya nakabawi sa buhay. Mas payapa para kay Krisa ang hindi na alamin pa ang nangyayari sa dating kasintahan. Nagsimula siya ng bagong buhay, bagong kaalaman, bagong trabaho. Pinapalaya ang sarili sa sakit, hinihilom ang mga natitirang sugat. Hanggang sa tuluyan na nga niyang nakaya
Hindi na mabigat sa dibdib. Hindi na mabigat sa buhay. Sunod-sunod na ang pasok ng swerte sa kanya. Mula sa kanyang bagong piniling karera, pagtuklas sa sarili at pagbubukas ng puso para sa bagong pag-ibig. May takot na naiiwan pero mas pinatibay na siya ng panahon. Hindi na siya ang dating Krisa na karelasyon ni Marcos. Siya na ang bagong bersyon na pati sarili niya ay minamahal na. Mahirap man ang naging proseso para magpatawad, nagawa pa rin niya ito. Sadyang tinanggap niya ang katotohanan na hindi niya mapipilit ang sino mang piliin siya, lalo na kung ang lalaking magmamahal sa kanya ay nag-aasam ng isang pamilya. Lalaking ninanais na magkaroon ng anak na sa isang babae lang matatagpuan. Alam ni Krisa na may siyensya na para makabuo ng bata ang dalawang taong nagmamahalan kahit na parehas ng kasarian. Pero hindi pa rin niya maalis ang tradisyon na para makabuo ng pamilya, ang lalaki ay para lamang sa babae. Hindi na yun mahalaga para kay Krisa dahil alam niya naman na may makakatagpo rin siyang lalaki na siya lang ang mamahalin. Walang ibang kahati, walang pagpapanggap. Wala sa kasarian ang pag-ibig. Maging tapat na lang ang sino mang nagmamahal sa kanilang kapareha. Hindi rin nakakabuti ang pagsabayin ang dalawang tao dahil alam mo naman sa iyong sarili kung sino talaga ang iyong minamahal. Palayain ang isa, gawing maayos ang paghihiwalay. Hayaang maghilom bago pumasok sa panibagong relasyon dahil ang bawat pusong ginamit at niloko may sugat na hindi agad naghihilom. Pero sa dulo ng lahat, ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magpatawad at hayaan ang sarili na magmahal muli sa pagkakataong totoo at walang halong panloloko. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Gloria Taer at belated happy birthday sa kanilang boss na si Boyet Apolinario Escarda. Shout out din kina Madam Rose Ann, Janine, Taer family at sa kanilang team leader na si Jerry Escada Sr., kina Jera, Hoven, Jimmy Dapogi, Mike Munding, Alan Lanutan, Arnold Papa Opong Mamalol, AJ, Angie, Vincent, Tantan, Yael, Leonard, Ayon, Weng, Windy, KJ at sa Team Manok ng Angeles City, Pampanga, sa Osorio family, kina Aaron, Arlene at Harvey. Kumusta kayo, Ver Heaven, Charson Tamidles, Ison Tamidles, Haisi Tamidles at Kaloy Carpon, Mirna Alfaro, Florence Hervasio, Maylene Cordova at sa kanyang asawang si Lloyd Cordova at sa Cordova family, Joanna Espinosa, Cherry May Libiran, Hasmin Reyes, Supladang Pasaway, Monica Takla, Fritzy Riesinger ng Kentucky, USA, Pureza Tagiwalo, Ellen Torres, Alma Naong, Fatima Perez, at sa anak niyang si Jeffrey Deniega, pati sa asawa nitong si Hazel Kaholo at anak na si Jefferson Kaholo Deniega ng Barangay Siksikan, Palawan. Kumusta kayo, Angelica Canceller ng Malaybalay Bukidnon, Mary Jean Constantino, Jodeline Pakin, Evelyn Abong Carbakil, Joanna Marie Pangilinan ng South Korea, Elise Padilla, Sydney Crosswind, Chris Lawrence Villanueva at kina Ronald Belza Bahado at Adrian Bahado, Shiki 16, NRS Suda, Mirani Lazaro,
Shout out din kina Lovely Rose Roa at sa kanyang napakagandang anak na si Princess Rain Roa Alawami. Kila Lovey Q6S, Preciano Canceran, Merly Amistad, Mike James Tapak, Emily Napoles, Sheila Sogilon, Mary Jane Lozano, Irene Benavides, Ana Atmuj, Grace Doris Riano, Jolly Estrella Mendoza, Chat Advincula, Rentiilo Yekla, Ronel De Gia ng Italy, Myra Orus, Lita Alipio, Catherine Alipio, Amor Alipio at Angelo Alipio, Hiramini, Marvelous King, Mamshi May, Carlita Nocerale, Lorna Messina, Teresita Toralba, Elise Padilla, Gladys de los Santos, Bon Jane Cortez Jorge, Ana Hapina, Jenny Aquino, Mary Jenny Ril Rhea Batiduan, Zeki Hion Abis, Florence Joyce Feras, Maria Grace Grefaldia, Sharon Dueñas, Noreen Butron, Ray Galedo at sa Galedo family ng Kabuyaw, Laguna. Salamat sa pakikinig nyo, Gilbert Clemente, Buknoy Badayos, Kathleya May Bedeo at kay Bebe Marie, Jennifer Sacris, Mergy Jade Aroza, Lady Lynn, Jazzy J, Marisa Villanueva ng Italy, Jane Ruiz, Rosel Diamante, Maria Lee Nakagawa, Amor Rada, Aljen Alahid, Angel Tuazon, Dins Rodriguez, Asodisen Serila, Erickson Ruben ng Santa Cruz Marinduque, Gemma Jane Gaugano, sa Gaugano at Garmay family, Rowena Caicong, George Gomez, Cecil Basas, Luz Aclaro, Hazel from Spain, Dandy Panal, Razon Yao, Emelita from Taguig City, Rubina 266, Ami Yong, Riz Magante, Jenny Suzuki, Chinita Closa at sa Closa family, Esteli Reyes ng Marikina City, ZL, Ami Bug, Jenny 1095, Rose Guevara, Ivan Cleofe, Januar Avestruz, Catherine Lucio, Luisa Principe. Maraming salamat din kina Angel Tuazon, Ann Royles, I Love Traveled, Miss Roxy at sa asawa niyang si Samuel Makilan, Eileen, Merlita Reyes at sa asawa niyang si Billy Fajardo, Wilma Leses, Josefina Fuelias, Kevin Bernard Odiongan, Celestina Sigua, Celsa Barasona at sa Igting Organization, Gami Ramos, Jessica Rojas, Edna Adriano, Azenar Noriv at Azenar Goodies, Cindy May Habahab, Bilok Riana, Aileen Castor, Lydia Lopez, Yang Chen, Lovie Viens, Alma Naong, Jade Guevara, Gia Gigi, Roy Lacandalo, Zedric Banyaga, sa kanyang mama at sa mga taga-Tudla Farm sa Batangas, Richelle Adapon, Rose Ann Rama, Hana Maylin Sesgundo, Kimpoy Feliciano, Elizabeth Hardenil, Amelia de la Cruz, Rosalina Bugayong, Aileen Barshal, Maria Cristina ng Kuwait, May Rose Gami Rose, Marie the Lightworker, Widelin Moring at sa kanyang tita Juanita ng Davao. Shout out din kay Zel at sa mga beautician ng Emerald Salon na sina Inday, Balong, Melit, Nening at Aileen, Criselda Ricamora, Francisco Neng, sa Saranillo at Francisco family, Giovanni Divina Gracia at kina Gian Charis, Gwyneth, Gia, Dorothy Divina Gracia ng Argao, Cebu, Rica Tataan, Cheryl Bronyosa, Jean Marie Gastar, Jayco ng Bahrain, Eunice 2025, Christian Gonhoran, Ces de la Cruz,
Kiara Sofia, Resel Galope, Crispy King Dolores Branch, Marife Berinya, Raquel Hasegawa, Paula Denise Loreto at sa Peroja Family, Daiben 0211, Lorena Morate, Jiminy 0621, Liza Agodo, Roslyn Mangilin, Lilian Ortiz, Marivic Orcajo. Shout out din sa inyo, Michelle Esperon at sa kanyang anak na si Renzo Esperon, David Sean Mercader, Larcy Siriban, John Marpedesio, Karen Salut, Noemi Kiambao at sa kanyang mahal na si Angelica Degano Talanya, Anha Rose Ayeras, Chef M, Ate Auring, Minda, Ne, Faye, Kuya Dennis at Poging J ng Amira Boxes Handicraft ng Paki Laguna, Lynette Reparado, Gina Veldad, Raiza Ganancial ng Santa Barbara Iloilo, Janelle Castalone, Chelsea Joy Politok, Lorena Morate, Febe Rañada, Music Maniacs, Roda May Panaligan at sa mga kasamahan niyang sina Tata Bayot, Neneng, Jessa, Ate Emmy, Tintin, Nene, Inday, Bebe, Gross, Famela, Rowela, Jonah May at Kuya VJ. Newly Din Alipda, Samsung TV, Gerlin Picache, Jordan Mea at kay Jeans DG. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyong pakikinig mga apo.